Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ating ginugunita si San Felipe Neri, isang pari. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang ng Eukaristiya,
Pagsisihan po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan, tumingi sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala, tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel, at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo. Patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta. Ipagkaloob mo na ang idinadalangin ng iyong mga lingkod, naway manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming mga magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupurit lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinugod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo, ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Narito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, sa mga nag-aaral ng spirituality o theology, madalas pong sinasabi ang katagang ito, grace builds on nature. Simpleng salita, pero isang paraan para ipaintindi kung ano yung buhay Kristiyano. Grace builds on nature. Sabihin na lang natin, bago natin pag-usapan ang kabanalan, pag-usapan muna po natin ang kalikasan. Bago po pag-usapan natin, alamin natin
ang mga daan tungo sa kabanalan, tingnan po muna natin ang mga pangyayari ayon sa likas, naturalesa o kalikasan. Pwede kasing mangyari po sa atin bilang mga alagad ni Jesus, bilang mga Kristiyano, na kaagad-agad ang ating tinitingnan kung ano yung wala pa dito. Yun pala, sa teolohiya nga, ang laging ini-emphasize, bago natin tingnan yung hindi nakikita, tingnan po muna natin yung nandyan, ating nakikita. Kaya po, minsan sinasabi din, before you become a good Christian, first, you have to become a good person or human being. Malakas po na turo yan o aral yan sa ating simbahan. Yan po ay naging meaningful sa konteksto ng ating ebanghelyo po ngayon. Kahit sa konteksto ng ating kapistahan alang-alang kay San Felipe Neri. Si San Felipe Neri ay kinikilala na talagang nagtuturo, nagpapaliwanag tungkol sa kabanalan, lalong-lalo na para sa mga kabanalan ng mga pari. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin, unang-una sa unang bahagi, muli pong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kung anong mangyayari sa kanya pag-akyat sa Jerusalem. At alam po natin lahat yon, kung anong ending sa Jerusalem. Doon siya hinatulan, doon siya pinahirapan, doon siya pinako, at doon siya namatay. Maliwanag po para kay Jesus yung kanyang misyon sa buhay. At hindi niya tinago po yun. Lagi pong sinasabi niya sa mga alagad yun. Kaya iba-iba yung reaksyon ng mga alagad kasi ang kanilang pagkakaintindi kay Jesus bilang Mesiyas, walang kahirap. Samantalang, laging sinasabi ni Jesus na yung ating daan ay daan ng kahirapan bago ang tagumpay. Mamaya po sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, narinig po ninyo, may lumapit kay Jesus, dalawang magkapatid, si Santiago at si Juan. Ang sinabi nila, Panginoon, kaming dalawa, nais naming umupo, isa sa iyong kaliwa at isa sa iyong gawing kanan. Kung tingnan po natin ito, makatao po yan. Alam ko lahat tayo, kasama na ako doon. Natural sa atin. Inclination po natin, interest po natin, yung sinabi ng dalawa. Kasi alam nila, ang kanilang kaligtasan kay Jesus iba't kalalayo pa. Doon ka na sa malapit sa kusina. Kung kakain ka na rin lang, bago ang sala, doon ka na sa kusina. So, ito yung sinasabi nating grace builds on nature. Kasi ang naturalesa natin, kagaya nitong dalawa, gusto natin ng kasiguraduhan. Napakahilig po natin ng insurance at assurance. Bilang tao, kapag wala kang ganong interest, halanganin ka. Kung naaalaala po ninyo yung ebanghelyo kahapon,
Ganon din po yung sinasabi ni Pedro sa ating Panginoon. Panginoon, iniwan na namin lahat. Ina, anak, lupa, bahay. Iniwan namin dahil sumunod kami sa iyo. Ano ang ending nito? Kaya sabi natin kahapon, wala kung wala, meron kung meron. Kasi po ang sagot ng ating Panginoon, sabi niya sa dalawa, mabibinyagan ba kayo sa kagaya sa akin? Tatanggapin niyo ba yung kahirapan kagaya sa akin? Eh siyempre gusto nila talagang malakas kay Jesus. Kaya ang sagot nila, opo, magpabinyag kami. Opo, tatanggapin namin. So medyo nakikitaan sila ng kanilang pangangailangan sa buhay. Hanggat sinabi ni Jesus, yung hinihingi nyo, siya lang ang makasabi po noon. Samantalang kaya naman niyang ibigay yun. Kagaya ng ama bilang anak, ganun din ang kanyang kakayahan. Pero, sabi ni Jesus, siya. Kaya huwag kayong gigil, huwag kayong magmamadali. Mga kapatid, yun nga, bago tayo maging totoong Kristiyano, harapin natin ang katotohanan natin bilang likas na tao. Hindi po natin maitago yan eh. Kaya nga ito mga alagad, si Pedro, Juan, Santiago, habang lumalalim yung kanilang ugnayan kay Jesus, lumalabas naman yung kanilang mga kapalpakan, sabihin natin, bilang tao. Marami po tayong kapalpakan. Let's face it. Let's accept it. Kung hindi mo tanggapin yung mga kapalpakan mo, baka mahirapan kang aayusin yun sa bandang huli. Kasi you cannot change for something good unless you accept the things that you need to change. Kaya, ito po yung pinapaliwanag ng ating Panginoon. Huwag kayong gigil. Huwag kayong magmamadali. Darating tayo dyan. Bago ang kabanalan, ayusin mo ang kalikasan. Before we speak of holiness, first, make sure that you understand kung anong nangyayari, what's going on in your life as a person. Mukhang malalim po yata ang teolohiya na ito, pero ang nais ko lang naman pong sabihin sa atin, wag po nating itago kung ano yung mga meron tayo sa harap ng Panginoon. Total, alam naman niya yan eh. Ang magandang nangyari sa dalawa, sinabi talaga nila harap-harapan. Kaya, inaayos sila ng Panginoon kasi total sinabi nyo na rin na ganon. Yung buhay natin bilang Kristiyano, it's not about having savings and insurances. Ang hilig natin ng health insurance, life insurance, death insurance, security, yung mga ganon. Kasi yun ang panahon natin ngayon eh. Pag wala kang life insurance, health insurance, death insurance, nako kung saan-saan ka, mamumulubi sa bandang huli. Pero sana po, sa ganung proseso, huwag naman nating ilagay yung ating buhay doon lang sa mga ganon na alam naman natin lahat bastang temporary lang yun eh. Pwedeng nandyan, pwedeng wala. Malamang bilang Kristiyano, ang ating dapat bigyan ng pansin ay yung totoong ugnayan natin sa ating Panginoon.
mula isip, mula puso, sa sarili natin. Hindi po kung sa mga bagay na hindi natin alam kung baka bigla na lang nawawala. Meron po ako nakausap kaninang umaga na isang nanay. Lungkot na lungkot po siya. Hindi ko alam kung nandito. Mukhang wala naman. Kaya i-share ko sa inyo. Lungkot na lungkot siya kasi nawalan siya ng isang tao na mahal niya. Kanyang anak na hindi niya ini-expect na mamatay. Kaya malungkot siya. Nagtampo siya, sinabi niya, kasi bakit ako ginanon ng Diyos? Tapos, sinabi pa niya sa akin, Father, aminin ko, mula pa ako nung bata, hanggang napunta ako ng Canada, ng England, tanggap ko talaga na hindi 100% yung aking pananampalataya sa Kanya. Dahil po marami akong tanong, marami akong duda. Medyo mahaba yung usapan namin kanina, mga halos 2 oras yata. Kasi siyempre, feel ko na may depression na halos siya dahil sa pagkawala ng ano. Pero, hindi ko naman talagang tinigilan din siya na masabihan, kahit yun ang masasabi mo sa pananampalataya mo, ang importante hindi mawala yan. Huwag namang madrain na drain talaga. Ang importante nandyan pa rin yung ugnayan mo sa Kanya. Sabi ko, alam nyo, matagal-tagal na po akong pari, pero wala akong masabi na mga aral na kailangan para maganda yung ugnayan mo sa Panginoon, 100%. Hindi po yun. Kung malaala po ninyo yung sinabi ng Panginoon, for as long as you have faith as small as a mustard seed, you are good enough. Kahit yung panampalataya mo sobrang liit, parang butil ng mustasa, maayos ka na. Ang importante, yung pananalig mo, hindi sa kung saan-saan, kundi ang pananalig mo ay nasa Kanya. Yun po. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang Kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa amang mahabagi ng ating mga panalangin. Ang ating tugon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging naasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukalantan ng kabanalan ka sa pamagitan ng Espiritu. Gawin mo banal makaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghahati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang punanawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at gadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri si karangal mas pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ibinigay ng Panginoon sa atin. Sumasalangit ka, sambahin na ngalan mo, Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Salamat sa at pagkawarin mo aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iwaning dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adyas lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa telo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalbikan na dakilang araw ng pagpapahiran tagapagligtas namin sa Yesu Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, na sa Ebanghelyo narinig natin ng kanyang salita, na maraming nauuna na maging huli, maraming nahuhuli na mauuna. Mapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus, ang tinapay, buhay, inastas
Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin sa banal na pagdiriwang. Gaya ng sinabi natin kanina, huwag po niyong kalimutan, grace builds on nature. Bago po natin ayusin ang kabanalan, ayusin po muna ang ating kalikasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang daang-daong biyaya, salamat Panginoon sa iyong pula. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hayop sa iba't ibang dagok, hatid ang iyong salita at pag-ikot. Inang Maria, siya siyang may naitugot, na naganap alam ng iyong misyon. Ang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang daang taong Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna
ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.